Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikasyam na kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Mahiwagang Katotohanan mula sa mga saknong 226 hanggang 256. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Ipinakita ang pagtatapos ng misyon ng tatlong prinsipe matapos nilang makuha ang Ibong Adarna. Sa kanilang pagbabalik, inihanda ng ermitanyo ang isang masaganang piging bilang pagdiriwang sa tagumpay ni Don Juan. Si Don Juan, na nagkaroon ng mga sugat, ay ginamot ng ermitanyo gamit ang isang mahiwagang lunas mula sa bote at agad na gumaling na parang walang bakas ng sugat. Habang nag-uusap, pinayuhan ng ermitanyo ang tatlong prinsipe na magkaisa at magtulungan sa kanilang pag-uwi upang maiwasan ang anumang hidwaan. Lumakad na ang tatlong prinsipe pabalik sa Berbania. Ngunit sa daan habang naglalakad, si Don Pedro pala ay may lihim na galit at inggit kay Don Juan dahil lagi itong nakakaangat at pinupuri. Balak ni Don Pedro na patayin si Don Juan at sinabi niya ito kay Don Diego. Bagamat natatakot at nag-aalinlangan, pumayag si Don Diego na bugbugin si Don Juan ngunit hindi nila ito papatayin, bagay na ikinatuwa ni Don Pedro dahil iiwan nila si Don Juan at sila na ang mag-uuwi sa Ibong Adarna. Kaya naman ginawa nila ang napag-usapan, binugbog si Don Juan at iniwang sugatan sa kagubatan at natitiyak ni Don Pedro na doon na mamamatay ang kanilang bunso. Saka sila tumakas dala ang Ibong Adarna. Hindi nanlaban ang kaawa-awang si Don Juan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Matagumpay na nakumpleto ng tatlong prinsipe ang kanilang misyon at nakuha ang Ibong Adarna. Nagdaos ng isang piging ang ermitanyo bilang pagdiriwang sa tagumpay ni Don Juan at ginamot ang kanyang mga sugat gamit ang mahiwagang lunas mula sa bote. Pinayuhan ng ermitanyo ang tatlong prinsipe na magkaisa at magtulungan sa kanilang pag-uwi upang maiwasan ang hidwaan. Sa kanilang paglalakbay pabalik, lumabas ang lihim na galit at inggit ni Don Pedro kay Don Juan at plano niyang patayin ito. Pumayag si Don Diego sa plano ni Don Pedro na bugbugin si Don Juan ngunit hindi papatayin. Iniwan nila itong sugatan sa kagubatan at umalis bitbit ang Ibong Adarna. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang bunsong prinsipe na nagtagumpay sa kanilang misyon na hulihin ang Ibong Adarna. Don Pedro, ang panganay na prinsipe na may inggit at masamang balak laban kay Don Juan. Don Diego, ang pangalawang prinsipe na natatakot sa posibleng masamang gawin ni Don Pedro ngunit sa huli ay sumang-ayon sa plano ng kanyang kuya. Ermitanyo, ang matandang nagpagaling kay Don Juan at nagbigay ng payo sa tatlong prinsipe. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kwento ay naganap sa dampa ng ermitanyo kung saan naganap ang piging at ang pagbibigay ng payo sa mga prinsipe at sa kagubatan kung saan binugbog ni na Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Himutok, hinanakit o sama ng loob. Inahinan, ipinaghanda. Lunas, gamot o paraan ng pagpapagaling. Magiliw, maayos at mabait na pakikitungo. Marikit, maganda o kaakit-akit, mabubunyag, malalantad o mahahayag. Piging, handaan o salo-salo. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang inggit at kasakiman ay nagdudulot ng hidwaan at maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Ang tunay na pagkakapatiran ay sinusubok sa harap ng mga pagsubok. Hindi ito nasusukat sa salita kundi sa gawa at malasakit sa isa't isa. Ang kawalan ng malasakit at pagtalikod sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan, ay nagbubunga ng matinding pagsisisi at mga pangyayari na maaaring hindi na maituwid. At diyan nagtatapos ang ikasyam na kabanata ng Ibong Adarna, ang mahiwagang katotohanan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.